bawat awitan. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sige po, itaas po natin ating mga kamay. Purihin ka, Panginoon. Ang sabi mo nga sa iyong mga salita sa Salmo 91, 91 verse 14. Because you love me, I will rescue you. I will protect you because you know my name. We praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We're all here to gather in your name, O God. We praise you. We glorify your name. Because of you, I was born again. Because of you, ransomed by your grace. Because of you, my heart has found a home, a refuge for my soul. Because of you, sins are washed away. Heaven knows my name. Heaven knows my name. Because of you, I can live again. I can live again. You're broken every chain. Unfailing love. Unfailing love. So unreserved. You gave yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescued me. Because of you, the weak say I'm strong.
To God be the glory.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang Al Shaddai. Maraming salamat po sa biyaya muli ng buhay na bigay niyo po sa amin sa araw po nito. Sa panibagong kalakasan, ipinagkaloob po sa amin upang sa araw na to, Ama, kami ay makapagpuri at makapanambahan sa iyo, sa iyong banal at dakilang pangalan at sa pangalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Dakilang Diyos naming nasa langit, muli sa araw na ito, O Diyos, sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya at habag, kami dumadalangin. Maging karapat dapat nawa kami sa iyong banal na harapan upang ang lahat ng aming gagawin sa dako na to magbigay nawa ng kaluguran sa iyo. Kaya dalangin namin, dakilang Diyos, sa lahat ng aming taglay na karumihan, kami po'y inyong pakalinisin, Ama, sa pangitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala at muli dalangin namin, dakilang Diyos, nawa ang paghahari mo ang siyang mapasa amin sa dako pong ito. Mangusap ka, O Diyos, at patuloy kaming makikinig po sa iyo, at ang bawat salita mo nawa, Ama, ang siya po naming taglayin sa araw po nito, upang ang liwanag, O Diyos, na mula sa iyo ang siyang liwanag na tumanglaw at gumabay sa amin sa bawat gagawin po naming dakilang Ama. Salamat, dakilang Diyos, at dinggin mo nawa ang aming mga dalangin sa dakong ito at ipagkaloob sa bawat isa sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Kabanata po ay 27 simula mga talata 45 hanggang sa talata 46. Mula tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Ele, Ele, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ang salita o
po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Sa Kanya ang lahat ng papuri, kaluwalhatian po sa araw po nito, sa patuloy na walang sawang kabutihang patuloy ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Kayo po ba'y pinabayaan na ng Diyos? Sino dito pinabayaan na ng Diyos? Wala pa. Okay. Hindi natin naranasan na tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Kundi pagmamahal ang patuloy na ipinapadama sa atin ng Diyos. Nararamdaman nyo ba na kayo'y mahal ng Diyos? Amen. Lahat ng nakakaramdam na siya'y mahal ng Diyos, pwede nang maupo. Muli, isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating Panginoon at muli sa hapon pong ito ay atin na naman mapagnilayan ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kayo po ba'y natutuwa na mapakinggan ang mabuting balita? Anong idinudulot sa inyo ng mabuting balita? Kalakasan. Amen. At patuloy na nagiging daan upang ang pagpapala ng Diyos ay patuloy dumaloy sa buhay po natin. Amen? At patuloy tayong mabuhay at makasunod ayon sa kalooban po ng ating dakilang El Shaddai. Kapag sinabi po dito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Anong natatanaw nyo? Bakit nararanasan ito ng tao? Amen? Siguro kapag narinig natin yung ganitong mga salita, naririnig mo yan sa isang tao o di kaya napamutawi mo mismo sa labi mo, siguro hindi na birong hirap ang nararanasan mo. Amen? Diyan na minsan maari masabi po natin, kung mayroong Diyos, kung totoo talagang may Diyos, at kung ang Diyos ay mabuti, kung ang Diyos ay tunay na nagmamahal, parang ang dami nating gustong isumbat Di po ba kapag nandito na po mga kapatid, marami na tayong magiging katanungan na tila baga dumarating sa punto mga kapatid ay pinagdududahan na natin, mayroong Diyos nga ba talaga? Amen? Na ito po yung punto na dumarating sa punto na kapag ito nararanasan ng tao, mga kapatid, mararamdaman mo nung sandali na yan, parang ang layo ng Diyos, o tila baga nung sandali na yan, wala ang Diyos. Amen? Minsan pag mahal na araw, pag Biyernes Santo, sabi nila patay ang Diyos. Kaya noon, nung bata pa kami, ang isa sa bawal pag mahal na araw, pag Biyernes Santo, bawal masugatan. Kasi kapag nasugatan, hindi gagaling kasi patay ang Diyos. Ayan. Di po ba? Isa po yan sa sinasabi noon, mga kapatid. Subalit dito, kapag sinabi mo yung ganitong na kung saan tila baga nasasabi mo, bakit mo ako pinabayaan, mararamdaman mo nung sandali na yan na tila baga iniwan ka ng Diyos. Amen? Dahil alam mo kung gaano kabuti ang Diyos, alam mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, tapos sa punto na dumating sa ganitong punto ang buhay mo, mga kapatid, isa lang ang masasabi mo, iniwan ata ako ng Diyos. Amen? Kasi yan ang punto na tila bagay, hindi mo nadarama ang kanyang pagmamahal. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Subalit alam natin ang Diyos ay tapat. Amen? Isa lang naman ang pangako po ng Diyos sa atin. Ang sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pero bakit dumating sa punto na kung saan ay naranasan ng Panginoong Jesucristo yung ganitong sitwasyon, sandali na yan, na tila baga mismo sa kanyang labi ay namutawi yung salita, bakit mo ako pinabayaan? Amen? Kung ang Diyos ay tapat, kung ang Diyos ay hindi nang iiwan,
Bakit? Amen? Mismo sa labi ng Panginoong Hesus, narinig natin yung salitang iyan, bakit mo ako pinabayaan? Pero sa buhay nyo, naranasan nyo na ba itong naranasan ng Panginoon? Yung sigaw niyang, bakit mo ako pinabayaan? Naisigaw nyo na rin ba yan sa Diyos? Kung hindi nyo pa yan naisigaw, mga kapatid, hindi pa natin naranasan na tayo po'y iniwan ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit alam natin na ang tao po ay hindi iniiwan ng Diyos. Ang tao nung likhain ng Diyos sa daigdig po na to, ang tao po ay binigyan ng Diyos ng kalayaan. Amen? Kalayaan na kung saan, kapag po naririnig natin yung salita na ito, minsan nasabi, bakit mo ako pinabayaan? Diyan sa punto mga kapatid ay, minsan makakapag-isip pa tayo sa gitna ng hirap na yan, andyan po yung pagpapasya sa buhay natin, na sa gitna ng hirap na yan, magpapatuloy ka pa bang mamahalin ang Diyos o lalayo na sa ating Diyos? Amen. Na ang layunin lang naman talaga ni Satanas sa buhay ng tao, ang tao po ay ilayo sa Diyos. Na minsan, nung dumating sa punto sa buhay ni Job, nung pahintulutan ng Diyos si Satanas, na pakialaman ang buhay ni Job, ang sabi ni Job, pwedeng ibigay ng tao ang lahat, pero kapag ang tao'y sinaktan na, ang tao ay tiyak itatakwil ang Diyos. Amen? Totoo naman yan kasi minsan may nakausap kaming preso na nung kami ministry po sa isang kulungan, ang tanong namin, ba't ka nakakulong? Sabi niya, wala akong kasalanan. Ang hirap naman nun. Amen? Pero ang tanong, ba't ka nakulong kung wala kang kasalanan? Sabi niya, mahirap patunayan sa husgado, sa hukumang ng mundo. Na wala kang kasalanan kahit wala kang ginawang kasalanan. Amen? Kasi ang sabi niya, sa hirap ng inabot ko, hindi maaring hindi ko aminin yung pagkakasala na hindi ko ginawa. Sa hirap ng inabot ko, ang sabi niya. Kaya ang sabi niya, kahit siguro ang pagpatay kay Jose Rizal, sa hirap ng inabot ko, aakuin kong akong pumatay. Di po ba? Na dahil sa hirap, mga kapatid, sa ating Jesucristo, yun ang kanyang salita nung time po na yan, nang tinatanong namin bakit siya nakakulong, ang sabi niya, wala siyang kasalanan, kundi dahil lang sa hirap na inabot niya, napilitan siyang akuin ang kasalanang hindi niya ginawa. Amen. Na yan po ang layunin ni Satanas, tayo po'y ilayo sa ating Diyos. Ang tao po, nung sila po'y nilikhain ng Diyos at dinala ng Diyos sa halamanan, naruroon ang Diyos, nabubuhay sila sa lugar na andoon ang presensya ng Diyos. At sa kabila na naruroon sila sa presensya ng Diyos, nabubuhay sa presensya po ng Diyos, dumating yung ahas na manunukso. Kinausap po yung tao, si Eva at si Adan, noong oras na yan, kinausap mga kapatid. At nung kausapin po, ipinarating lang po ng ahas kung ano po yung gusto niyang iparating sa tao. Amen? Kung anong gusto niyang iparating sa tao. Nung sabihin ng ahas na hindi bawal kainin iyan, yung puno na ipinagbabawal ng Diyos, sabi ng ahas, hindi bawal kainin iyan, kapag kinain nyo iyan, ito yung magandang mangyayari sa inyo. Kaya yung tao na may kalayaan nung sandali na yan, may kalayaan silang piliin kung alin yung kanilang susundin. Amen? Kung yung sinabi ng Diyos na huwag kakainin, o yung sinabi ng ahas na pwede ninyo iyang kainin. Amen? Pero nung sandali na yan, alam po natin dahil ang tao'y binigyan ng Diyos ng kalayaan, nung pumasya ang tao na piliin, sundin yung sinabi ng ahas, hindi sila pinigilan ng Diyos. Amen? Hindi sila pinigilan po ng Diyos kasi may kalayaan ang tao. Amen? Na gawin kung ano ang gusto niya. May kalayaan.
Ngayon, nung sundin po nila yung sinabi po ng ahas na yon, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, pinili nila na gawin yung sinabi po ng ahas. Subalit nung gawin nila iyon, hindi sila pinalaya sa halamanan. Amen? Hindi sila inalis doon sa halamanan nung gawin po nila iyon, nung sundin nila yung sinabi po ng ahas. Bagkus nung sandali na yan, ang tao nung sandali na yan, nung dumarating na ang Diyos doon, naramdaman nila naglalakad sa halamanan, ang tao'y nagtago kasi sila'y hubad. Amen? Sila'y hubad nung matapos sila kumain nung bungang ipinagbabawal ng Diyos, nung sundin nila at pinili nila sa buhay nila na sundin yung sinabi ng ahas. Pero nung sandali na yan, kinausap sila ng Diyos at pinamili sila ng Diyos kasi may kalayaan sila eh. Pinamili sila ng Diyos kung gusto nila mamalagi doon sa halamanan na kasama ang Diyos o humiwalay sa ating Diyos. Pinamili po sila kasi may kalayaan. Hindi sila agad pinarusahan. Walang parusa po sa kanila. Amen? Bagkus nung sandali po na yan, lahat na nangyari sa buhay ng tao doon sa halamanan ay kagustuhan ng tao. Ang sabi ng Diyos, bakit kumain ba kayo ng bungang ipinagbabawal ko? Tanong lang naman. Amen? Aaminin mo lang, totoo po, kumain kami. Walang masama doon. Amen? Walang masama po doon. Siguro ang kasunod ng Panginoong Jesus na tanong o ng Diyos ng tanong, nung kumain sila at sumagot, opo, kumain kami. Siguro ang sunod na tanong ng Lord, aywan ko lang kung ito, maari ang isang tanong ay, alam nyo ba na mali yung ginawa nyo? Di ba? O anong sagot kayo ng tao kapag tinanong ulit ng Diyos, mali ang ginawa nyo? Alam nyo bang mali? Malamang ang sagot, opo, patawarin mo kami. Amen? Pero nung sila bigyan ng Diyos na makapamili, kung nais pa nila doon manatili sa halamanan na kasama po ang Diyos, mga kapatid, hindi nila pinili yung nais ng Diyos. Amen? Na tanging lamang sagot nila, opo, kumain kami. Amen? Aminin lang nila. Amen? Hindi sila alis doon. Pero nung sandali na yan, sa kabila na sagutin ang tanong ng Diyos, nung sandali na yan, nagturo-turuan po sila. Ibig sabihin, mas pinili nila nung sandali na yan, patuloy na sundin kung ano ang nais ng ahas, kung ano yung ibig ng ahas nung sandaling iyan. At dahil dyan, yun ang nagiging dahilan para ang tao'y paalisin sa halamanan. Amen? Kasi pinili nila na kung saan lumayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Pinarusahan ba sila? Hindi. Kundi pinili nila iyon. Amen? Na kung saan mamuhay sila na hiwalay sa ating Diyos na nagmamahal sa kanila. Kaya nung sila po ay humiwalay na sa Diyos, doon na pumasok sa buhay ng tao ang kahirapan. Amen? Doon na pumasok sa buhay ng tao ang lahat ng hirap na hindi nila dati nararanasan nung sila'y nasa piling ng Diyos. Doon na lahat ang hirap, kinakailangan magpakahirap sila para mabuhay, pisikal na kinakailangan magbungkal sila para mabuhay. Di po ba? Minsan, okay lang yung naghihirap ka pisikal para mabuhay. Ang pinakamahirap yung naghihirap ang kalooban mo para lang mabuhay. Amen? Na minsan, mga kapatid, ang paghihirap ng kalooban, ito yung panahon na minsan, kinakailangan mong gawin yung labag sa kalooban mo para lang mabuhay. Amen? Hindi lang iyan katawan, kundi minsan, mismo yung kalooban natin, mga kapatid, minsan, ay kasamang naghihirap kasi minsan para lang makamta natin yung mga bagay meron dito sa mundong ito, para lang mabuhay sa mundo pong ito. Minsan kahit labag sa ating kalooban, ipapagawa sa iyo ni Satanas. Amen?
para makamtan mo lang yung mga dati na kung saan malayang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Subalit nung lumayo ka sa Diyos, hindi hinahayaan ni Satanas mapasa iyo iyan na hindi mo gagawin kung ano ang hirap na dapat mong daanan na nais ni Satanas pagdaanan mo. Amen? Hindi lang hirap ng katawan minsan, kundi higit sa lahat ang hirap ng kalooban ang napakahirap. Na kung saan nabubuhay ka, mga kapatid, na alam mo, inuusig ka ng konsensya mo dahil hindi tama ang ginagawa mo para lang mabuhay. Amen. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Hesus. Pero yung hirap na yun na dinadanas ng tao na yan, nung panahon na yan, mga kapatid, walang lunas po iyan. Isang hirap iyan na walang lunas. Na kahit anumang gawin ng tao, ang buhay ng tao patungo doon sa tiyak na kahirapan sa buhay. Amen. Hahantong at hahantong ang tao, kapatid, sa pinakamatinding paghihirap sa kanyang buhay. Bakit? Wala namang inilaan si Satanas sa taong sumama sa kanyang kaginhawaan. Amen. Ang hahantungan at hahantungan mo pa rin ay patuloy na kahirapan, na paghihirap ang kahantungan po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sa lahat ng itong pangyayaring ito, na ang tao, lumayo man ang tao po sa Diyos, pero ang tao hindi iniiwan ng Diyos. Hindi iniiwan ng Diyos. Ang Diyos nagpaparamdam pa rin sa tao para isang araw, ang tao magbago ang isip at piliin niya ang Diyos sa buhay niya. Amen? Andiyan dyan yung mga propeta, alam po natin yan, mga sugo ng Diyos sa lumang tipan. Andiyan dyan yung mga taong ginamit po ng Diyos para magparamdam lang sa mga taong na ito na tinatangay ni Satanas, inalipin ng kasalanan, mga kapatid, para lang kung saan magparamdam ang Diyos sa kanila na mayroong Diyos na nagmamahal sa inyo, na nawa isang araw magbago ang isip nyo, piliin nyo ang Diyos at magbalik loob kayo sa Kanya. Amen. Andiyan dyan, nagpaparamdam lang ang ating Panginoong Hesus. Hindi po siya lumalayo, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Subalit dito po, makikita po natin, ang ating Panginoong Hesus Kristo, nung mabuhay po siya sa daigdig po na ito, paano po siya nabuhay? Nagkatawan tao ang ating Panginoong Hesus Kristo. Nung ang Panginoong Hesus ay nagkatawan tao, ibig sabihin bilang tao, malaya siyang piliin kung ano ang gusto niyang gawin. Amen? Malaya po siyang piliin kung ano ang gusto niyang gawin. Nung isilang siya sa daigdig na to, ito ang sinabi ng Diyos, "Ikaw ang minamahal kong anak at lubos kong kinalulugdan." Amen. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, "Hindi ako iniiwan na nagsugo sa akin." Amen. Pangalawa, ang sinabi pa ng Panginoong Hesus, "Laging dinirinig ng Ama ang aking dalangin." Amen. At nung sa Jesucristo, nabubuhay dito sa daigdig na to, walang kalaban o kaaway na pwedeng gumalaw ng buhay niya. May nakita nyo na ba na ang ating Panginoong Jesucristo, bago siya dumanas ng hirap na ito, maraming plano sa kanya. Yung mga kalaban, gusto siyang batuhin, gusto siyang hulihin, gusto siyang ibuli doon sa bangin, di po ba? Pero hindi nila magawa nung oras na yan. Hindi nila magawa. Bakit po? Dahil kasama niya ang Diyos. At dahil kasama niya na ang Diyos na nabubuhay sa daigdig po na ito, ang Panginoong Hesus hindi nagkukulang. Amen? Walang anumang pahirap na pwedeng niyang pagdaanan. Nakakalakad nga sa ibabaw ng tubig. Amen? Na walang kahirap-hirap. Di po ba? Ang kinakatakutan ng tao, lulubog na sila. Ang Panginoong Hesus, inuutusan niya lang yung hangin at saka alon. Amen? Walang problema ang Panginoong Hesus. Pag tumingala ang Panginoong Hesus, di ba? Kailangan ng mga tao yung mga pagkain na nagugutom mga tao. Tutingala lang ang Panginoong Hesus, andyan dumarating ang biyaya na galing sa Diyos. Walang makagalaw sa ating Panginoong Jesucristo dahil kasama niya ang Diyos. Amen? Pero bakit niya dinanas ito?
Bakit niya dinanas ito? Bakit niya nasabi, Ama o Diyos, Diyos po, bakit mo ako pinabayaan? Paano humantong ang buhay ni Jesus sa ganong kalalagayan? Nung kasama niya ang Diyos, walang pwedeng gumalaw sa Kanya. Hindi siya kayang salinin ng kaaway. Kaya dinanas ito ng Panginoong Jesucristo kasi pinili niyang ilayo ang buhay niya sa Diyos. Amen? Pinili niyang ilayo ang buhay niya sa Diyos. Ang sabi po dito sa sulat po, sa aklat po ni Propeta Isaias, kabanata po ay 43, pakinggan po natin ang sinasabi po dito. Ayon po sa aklat po ni Isaias, kabanata po ni Propeta Isaias, kabanata po ay 53, talata po ay 5. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na tinamo niya. At sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito, inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusa na dapat para sa atin. Bakit yung parusa? Ang parusa po ay bunga ng kasalanan. Bunga ng pagsuway iyan ang parusa po. Bakit kinakailangan yung parusa na yun na para sa taong makasalanan ay niloob ng Diyos na sa Kanya ay ipataw sa ating Jesucristo? Dahil nung oras na yan, inako niya ang kasalanan ng tao. Amen. Nung hindi niya inako pa ang kasalanan ng tao, hindi siya kayang galawin ng kalaban. Pero nung inako niya ang kasalanan ng tao, mga kapatid, na ang kasalanan ng tao ang siya naglalayo sa atin sa Diyos, doon pa lang siya nagalaw ng kalaban ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang ating Panginoong Jesus. Yung sigaw ng ating Panginoong Jesus, bakit mo ako pinabayaan? Sigaw iyan ng taong hiwalay sa Diyos ang buhay. Amen. Diyan ipinapakita, mga kapatid, kung gaano ang magagawa ng kaaway sa buhay ng tao kapag ang tao ay napahiwalay sa ating Diyos. Lahat ay kaya niyang gawin. Lahat ng gusto niyang gawin para masira ang buhay ng isang taong hiwalay sa Diyos. Alam po natin, ang sabi nga po ay ang ganito, ang dyablo ay parang leon na umaatungal at nag-aabang ng kanyang masisila. Amen. Ang pwede niya lang silain kapag ang tao humiwalay sa kamay ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po'y tinukso ng dyablo, matapos siya tuksuhin sa lahat ng paraan, iniwan siya ng dyablo at ang sabi po, naghintay ng ibang pagkakataon ang dyablo. At ano yung pagkakataon na hintay ng dyablo? Ano yung pagkakataon na ito? Nung sandali na yan, para muli niya matukso ang Panginoong Jesucristo at muli niya mapakialaman ang buhay ng Panginoong Jesus, ito yung pagkakataon na ang Panginoong Jesus ay lumayo sa Diyos. Nung akuin ng Panginoong Jesucristo, nung akuin ng Panginoong Jesus ang kasalanan ng tao. Hindi po siya nagkasala para siya'y parusahan, kundi pinarusahan siya dahil sa kasalanan ng taong inako ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Diyan po natin makikita kung gaano kahirap, amen, ang buhay na hiwalay sa ating Diyos. Yan ang sigaw ng ating Panginoong Jesucristo bilang tao na napahiwalay sa ating Diyos. Kapag tayo napahiwalay, lahat, mga kapatid, lahat na magagawa ng kalaban para sirain tayo, para pahirapan tayo, magagawa niya sa buhay natin. Amen. At kitang-kita natin iyan mismo
sa buhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Nung ang ating Panginoong Hesus ay napawalay sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Wala po siyang kasalanan. Amen? Pagkos pinarusahan ang ating Panginoong Hesus dahil po dito mga kapatid. Tingnan niyo po. Yung parusang dinanas ng ating Panginoong Jesucristo, hindi pa talaga yun ang parusa na dadanasin ng taong hiwalay sa Diyos. Hindi pa ho yun. Wala pa po yun. Amen? Mayroon pang mas matindi doon. At ayaw ng Panginoong Jesucristo, umabot pa ang buhay natin doon. Amen? Minithin ng ating Panginoong Jesucristo na yung matindi pang maaring magiging parusa para sa isang taong makasalanan ay wag nang marating ng tao. Amen? Bagkus nung oras na yan, inako na ng ating Panginoong Jesucristo yung kaparusahan sa ating nagawang kasalanan para na kung ang bawat isa po sa atin ay matubos sa ating mga nagawang pagkakasala. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa aklat ng Roma, Kabanata 3, talata po ay 20, itong sinasabi po ng Panginoong Hesus, sulat ni Pablo, siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang ginawa ng mga tao. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Noong araw, sabi po, nagtimpi lang ang Lord, hinayaan niya lang na ang tao'y magpatuloy sa pagkakasala. Pero dumating ang oras na kung saan hindi po matiis ng Panginoong Jesucristo na ang tao po ay makita pang nahihirapan dahil sa kanyang ginawang kasalanan. Amen? Hindi na po nakapagtimpi ang Panginoong Hesus, kaya ang Panginoong Hesus ay nagkatawan tao na buhay na dito sa daigdig ng sandali na yan upang, mga kapatid, ialay, ihandog ang kanyang buhay para sa kasalanan na gawa ng bawat tao. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan ng paghahandog niya ng kanyang buhay, gusto niyang wakasan ang lahat. Amen. Gusto niyang wakasan ang mga paghihirap na nais o ang paghihirap na dinadanas ng taong makasalanan. At higit sa lahat ay wag ang buhay ng tao humantong sa mas mahigit pang kaparusahan. At ano po yung higit pang kaparusahan? Ang sabi po, maraming sanhi ng kasalanan dito sa daigdig na ito. Amen? Maalala niyo po yung sinasabi po na kapag ang mata mo ay sanhi ng pagkakasala mo, dukutin mo. Hindi bali mapunta ka sa langit na walang isang mata. Diba? Kaysa mapunta ka sa impyerno na walang katapusan, magdusa ka. Yun ang nakakatakot. Amen? Yun ang nakakatakot, mga kapatid. Kaya para sa ating Jesucristo, hindi bali magkaluray-luray ang kanyang katawan. Huwag ka lang mapunta sa impyerno. Amen. Purihin natin ang ating Jesucristo. Hindi bali ang katawan niya ang magkaluray-luray na iyan sa kakalatigo ng mga tao na walang awa, mga kapatid, na nagpaparusa sa ating Jesucristo. Huwag niya lang makita o ang buhay mo ay mahadlangan lang na huwag mapunta sa higit pang paghihirap. Pag nasa impyerno kaya tayo, may katapusan pa kaya paghihirap natin doon? Wala na. Yun ang ayaw ni Lord. Amen? Yun ang ayaw niya na mangyari. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, yung paghihirap ng ating Panginoon, narinig niyo po? Yung kanyang paghihirap nung sandali na yon, yung pagtitiis niya ng matinding hirap po na yon, alang-alang sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban po ng Diyos ay ihandog niya ang kanyang sarili para sa ating nagawang kasalanan. Amen? Ihandog niya yung kanyang sarili. Yun ang kalooban po ng Diyos. Na ang ating Panginoong Jesucristo may kalayaan
May kalayaan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ayaw niya na ihandog ang kanyang buhay para maiwasan yung paghihirap na yon, pwede siya magpasya. Ayaw kong sumunod. Amen? Ayaw kong sumunod. Pero mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, kung sakaling hindi sumunod ang Panginoong Yesus, sa palagay nyo, anong mangyayari? Hindi niya pa rin tayo iiwan. Kahit hindi sumunod ang Panginoong Yesus, hindi niya pa rin tayo iiwan. Bakit po? Makakasama natin sa impyerno. Amen. Tao siya. Amen. Tao siya na kung saan kapag hindi niya sunod ang kalooban ng Diyos, kasama siyang parurusahan sa parusang naghihintay sa taong makasalanan. Amen. Doon din nahahantong ang buhay niya sa walang hanggan pa ring kaparusahan. Pero nung piliin ng Panginoong Jesucristo, yung pasakit na ito na kung saan kinakailangan ihandog niya ang kanyang sarili para sa ating kasalanan at bilang paghahandog ng kanyang sarili, dadaanan niya yung parusa na yan, dadaanan niya yung paghihirap na yan, mga kapatid. Subalit yung dadaanan niyang hirap, panandalian. Amen. Panandalian. Panandalian na paghihirap. Amen? May katapusan na paghihirap yung dadaanan ng ating Panginoong Kristo. Kung susundin niya at tatayuan niya ang kalooban ng Diyos, yung dadaanan niyang hirap, panandalian lang. Amen? Pero kapag hindi niya sinunod ang kalooban ng Diyos, ang kakahantungan niyang kahirapan, walang hangganan. Wala siya mapipili. Amen? Anong pipiliin mo? Walang hanggang paghihirap o panandali ang paghihirap? Talagang ayaw nyo talaga maghirap. Kung maari lang, Brad, wag talaga. Amen? Sino bang gusto ng ganyan? Di po ba? Pero mga kapatid, ito po ang ating Panginoong Kristo. Yung panandali ang hirap ng Panginoong Yesus dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng ating Amang nasa langit, mga kapatid, ang siyang pumawi ng walang hanggang hirap na dapat dadanasin ng tao. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Yung panandali ang hirap na yun at tinis ng ating Panginoong Kristo, yun ang nagpalaya sa atin, mga kapatid, sa tiyak na kahirapan o pagpapahirap na magagawa sa atin ng ating kalaban. Amen? Salamat at pinili ng Panginoong Jesucristo nung sandali na yan, nung siya'y nananalangin, Ama, kung maari, alisin mo ito. Amen? Pero ang sabi ng Lord, wag po, wag, masusundin ko ang kalooban mo kaysa gusto ko. Amen. Kaysa gusto ko. Sa gusto kong ginhawa, subalit dadalhin naman sila pagdating ng panahon sa tiyak na kapahamakan po nila. Ang sabi ng Panginoong Hesus, pipiliin ko na lang ang magtiis ng ganito alang-alang sa kanilang kalayaan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang gusto nyong gawin? Magtiis ng panandalian? Dumanas ng panandalian na paghihirap? O humantong ang buhay natin sa walang hanggang paghihirap? Alin ang gusto nyong piliin? Panandalian lang. Panandalian lang. Ang panandaliang paghihirap ay naririyan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Nasa pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri sa Diyos. Ang sabi po ni Pablo sa unang sulat o sa pangalawang sulat ni Pablo sa Aklat ng Korinto, kabanata po sa mga taga-Korinto, kabanata 4 at talata po ay 11, may sinasabi po dito si San Pablo, mga kapatid, na dapat pagtuunan po natin ito ng ating pansin. Ang sabi niya ay ang ganito, talata po ay 17. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Amen? Si Pablo po, alam natin, bilang lingkod po ng Diyos, ito po ay yung sinasabi po dito ni Pablo, panandalian po na nakahirapan,
kapigatian na dinaranas niya, ito po yung panahon na kung saan sinasabi po ni Pablo, naranasan ko ang hagupitin ng ganito, naranasan kong batuhin ng ganito, na kung saan iniwan ng mga bumato, na kung saan iniwan nila ako na tila baga patay na ako. Pero ang sabi ni Pablo, lahat ng iyon ay panandalian. Amen? Lahat ng paghihirap na yon daalang-alang sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos, ang sabi niya, panandali ang paghihirap. At ang sabi po, ang kasunod po nun ay walang hanggang at walang katulad na kaginhawaan o kaligayahan o kagalakan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kung tayo po ngayon, ang Diyos ay laging naririyan. Hindi tayo iniiwan ng ating Diyos. Nagpaparamdam lagi sa atin ang Diyos, mga kapatid, upang na kung saan makapagpasya po tayong piliin isang araw sa buhay po natin, nawa hindi sa susunod na araw, ngayon na dapat. Amen. Na minsan may lumapit kay Pablo habang nangangaral si Pablo ng salita po ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, nananalig ka ba? Ang sabi nung pinangaralan ni Pablo, anong gusto mo? Anong gusto mo mangyari? Sabi niya, ngayon din paniniwalaan kita. Ang sabi ni Pablo, kung kinakailangan ngayon, maniwala ka na para kamtan mo ang kaligtasan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag mo na kung maari palipasin pa. Amen? Na sa atin po mga kapatid, ito po ang nais po ni Pablo. Na sa bawat isa po sa atin, ang Diyos andiyan dyan, nagpaparamdam ang Diyos. Hindi tayo linalayuan ng Diyos. Marami siyang ginagawang maganda. Marami siyang ginagawang mabuti sa buhay po natin para maramdaman lang natin na andyan siya. Na isang araw, sa ginagawa mong hindi maganda, ay mapahinto ka sa ginagawa mo niyan at muling piliin mo ang sumunod sa Diyos. Amen? Na minsan, sakripisyo. Kasi ang sabi naman talaga ng Panginoong Hesus, parang isang pagpasan iyan ng krus. Tulad ng pagpasa ng Panginoong Kristo. Pero kung susundan natin ang yapak ng Panginoong Hesus, sinasabi ni San Pablo po, panandalian na hirap. Amen. Pero ang kapalit ay walang katulad, walang hanggang kaligayahan. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. May sinasabi po ang ating Panginoon dito po sa aklat po. Sa sulat ni Pedro, sa unang sulat ni Pedro, kabanata po ay 2 at talata po ay 11. Sinasabi po ng salita po ng Diyos, ipinaparating po sa atin ay ang ganito mga kapatid. Sapagkat kalulugdan ng Diyos ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kanyang kalooban. Narinig niyo po? Kalulugdan ng Diyos ang tao na dumaranas ng parusa dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Kalulugdan ng Diyos. Kalulugdan ka na ng Diyos, tapos yung hirap, panandalian lang. Amen? Kaysa dumating ang panahon, malalayo ka na kay Lord, walang hanggang ang paghihirap mo. E di ngayon ka na maghirap, alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, dahil alam mo naman kung anong magiging kapalit niyan. Amen. Alam natin kung anong ibinunga ng paghihirap ni Kristo. Amen. Alam po natin iyan, kung anong ibinunga niyan sa buhay po natin. Nabuksan ang pintuan ng kalangitan para ang pagpapala ng Diyos dumaloy po sa atin. Amen. Kaya nawa, huwag tayo magkamali ng pipiliin natin. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa talata po, sa kabanata 4 at talata po ay 12, mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwang ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Huwag niyong ituring na kung saan ay di pangkaraniwan. Pag sinabi minsan pang di karaniwan ay para bagat sinasabi natin na pinaparusahan ako ng Diyos. Amen? Pinababayaan ako ng Diyos, hindi ako mahal ng Diyos, iniwan na ako ng ating Panginoon. Huwag niyong ituring na ganon. Kung ano mga kahirapan, ang sabi po na inyong nararanasan, sa halip magalak kayo sa inyong
sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Mapalad kayo kapag kayo inaalipusta dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Amen? Ang sabi po, ang mga tao na dumaranas ng ganong hirap dito sa daigdig po na ito, ay dinaranas nila iyan dahil sumasa kanila ang Espiritu ng Diyos. At dahil sumasayo ang Espiritu ng Diyos, isa lang ang layunin ni Satanas. Mawala ka diyan. Mawala ka sa presensya ng Diyos. Mawala ka sa kamay ng ating Diyos. Amen? Yun ang layunin niya. Kaya sa gitna habang tayo naririto sa daigdig, na kung saan kumikilala sa Diyos, dadanas at dadanas ka ng mga pagsubok. Pero lagi natin tatandaan, panandalian lang yan. May pagpapalang nakalaan sa atin. Huwag niyong sabihin kay Lord, Lord, may pagsubok, alisin mo. Huwag niyo ipaalis yung pagsubok. Kasi minsan sinasabi natin kung ano yung pagsubok, kung gaano kabigat, kung gaano karami, ganun din karami ang pagpapala. Di ba? Depende sa napagtatagumpayan mong pagsubok. Alam naman, pagpapalain ka, wala ka na pagtatagumpayan. Amen? Pagdating ng pagsubok, talunan ka. Anong pagpapala ang aantayin mo? Di po ba? Kaya kapag may pagsubok, huwag niyo sabihin, Lord, alisin ang pagsubok. Diba? Kaya minsan sabi ng iba, bakit puro na lang pagsubok, wala naman pagpapala? Kasi wala naman tayo na pagtatagumpayan, natatangay tayo ng pagsubok. Amen? Nadadaig po tayo, pero kapag po yung mga dumarating na pagsubok, hihingi tayo kay Lord ng kalakasan, mapagtagumpayan natin na yan, na kung saan yung mga pagsubok na yan, huwag tayong madala sa pagkakamali, na magpasya, na magkamali, na sumuway sa kalooban ng Diyos. Kapag napagtagumpayan natin dyan, naririyan ang pagpapala. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya po rito, sa talata 18, tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Narinig niyo po? Kung tayo mga matuwid halos hindi maligtas, bakit halos hindi maligtas? Ang daming pagsubok eh. Amen? Na isang araw, minsan yung mga tao napapagod, bumibitaw kay Lord. Amen? Tumitigil sa paglilingkod, tumitigil na sa paggawa ng mabuti para hangarin yung pagpapala na kung saan pangako sa atin ng Diyos, bagkus anong minsan ginagawa na lang ng tao, gagawa na lang ng masama para makuha niya yung gusto niya. Amen? Kaysa hintayin pa yung pagpapala na galing sa Diyos sa pangitan ng pagtitiis ng pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, kung tayo nga kumikilala sa Diyos, halos hindi maligtas, bakit natutukso tayo magkasala? Amen? Nadadaig tayo minsan ng ating mga kahinaan. Sabi niya, paano pa kaya yung mga taong ayaw ng kumilala sa Diyos? Ibig sabihin, tiyak na talagang patungo sa kapahamakan. Amen? Pero tayong naririyan kay Kristo, isa lang sabi ni Pablo, anumang pagsubok dumating sa buhay niya, ang lahat na pagtatagumpayan niya sapagkat may lakas na nanggagaling kay Kristo. Amen. Ang lakas na yan, hindi yan ipinagkakait sa atin ng Diyos habang tayo ay nananatili sa ating Panginoong Kristo sa gitna ng mga pagsubok. Amen. Nawa matanaw natin yung paghihirap ni Kristo'y panandalian. Amen. Na ang nais ipakita sa atin ng Panginoong Kristo, alang-alang sa pagsunod niyo sa kalooban ng Diyos, may paghihirap, may tiisin, pero panandalian, magpakatatag lang tayo. Magpakatatag tayo. Huwag tayong bumitaw. Kasi kapag bumitaw tayo, alam niyo po, kung mas ang kahihinatnan pa natin pagdating ng panahon na mas hirap, amen, na mas hirap na tila bagay walang hangganan na. Amen? Pero ngayon, may Diyos na dumirinig ng ating mga dalangin. Ang Diyos hindi kanya iniiwan, andyan lang siya. Sa tuwing piliin mo, gamitin mo ang kalayaan mo na kung saan sundin ang kanyang kalooban, hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Tumayo po tayo lahat.
Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. At sa masandali na ito mga kapatid ay patuloy tayong manalangin sa ating Panginoong Hesus na bigyan tayo ng Diyos ng kalakasan. Yung mga paghihirap meron ng ating Panginoong Kristo minsan nabubuhay sa daigdig na to, minsan hindi maiwasan na atin po yan mapagdaanan din. Humingi lang tayo sa Kanya ng halakas. Na kung paano niya iyan napagtagumpayan, papagtagumpayan din natin lahat. Ang landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtungo at naghintay na mapaspas nila si Kristo'y hinatulang mamatay. Duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo ay may korona ng tinig, at sa bawat hakbang niya'y paghamak ng mundo'y naririnig. Ang landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat pinili niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay naan sa Kalbaryo. Lumuwas na mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo ay may korona ng tinig, at sa bawat hakbang niya'y paghamak ng mundo'y naririnig. Ang landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat inilig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Dugo niya'y tinigis nang tayo'y luminis. Doon ay naganap ang kanyang masakit. Ang landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat inilig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo. Magpakalayo-layo man ang tao sa Diyos, ang tao hindi iniiwan ng Diyos. Sa mitan ng mga propeta noon na ginagamit niya, ipinaparamdam ng Diyos, naririyan siya, hindi sila iniiwan.
Dumating ang oras para masigit nating maramdaman na andyan ang Diyos. Mismo bumaba siya. Bumaba siya para akuin ang parusa na nararapat sa atin. Para masigit nating maramdaman na andyan dyan ang Diyos at hindi nagsasawang gumawa ng mabuti sa atin. Ang daan ng Kalbaryo, panandalian. Ang daan papunta sa impyerno, walang hanggang paghihirap. Ang daan na tinahak ni Jesus sa Kalbaryo, panandalian lang na paghihirap. Subalit ang kasunod nun, walang hanggang kaligayahan na inilaan at tinatamasa ng Panginoong Hesus ngayon sa kanyang kaharian. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu para maramdaman natin ang Diyos ay kasama natin. Sa tuwing tayo tumatawag, dinirinig niya ang ating dalangin para maramdaman mo, hindi ka iniwan ng Diyos. Hindi ka iniwan ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, kami dumadalangin sa mga sandali po na ito. Sa daigdig na ito, Panginoon, maraming kapighatian na maari kaming danasin. Dumadalangin kami sa iyo, Ama, na sa gitna ng mga kapighatian pong ito, tulad ng kapighatiang dinanas ni Jesucristo, ang bugtong mong anak, dalangin namin, bigyan mo kami ng kalakasan. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoong Hesus, na sa gitna ng mga kapighatian po nito, Panginoon, matanaw namin ang nararapat at tama naming gawin, Panginoong Jesucristo, nang hindi po kami mapalayo sa iyo, Panginoong Hesus. Na ang buhay namin ay hindi mapawalay sa iyo, Panginoong Jesucristo, bagkus ang buhay namin, Lord, ay patuloy manatili sa iyong kalinga. Sapagkat nananalig kami, Panginoong Hesus, kung kami hiwalay sa iyo, wala na kaming magagawa pa. Subalit kung ang buhay namin sa gitna ng mga pagsubok ay manatili sa iyo, O Diyos, magpapakatatag kaming kumapit sa iyo, Panginoong Jesucristo, alam po namin hindi mo rin kami bibitawan. Kaya Panginoong Hesus, sinihiling ko po ang kamay mo na yan habang naririto po ang bawat isa sa amin sa lugar nito na nalalayo sa aming mga mahal sa buhay. Panginoong Hesus, samahan mo po kami. Hawakan mo kami na yung mapagpalang kamay, Panginoong Jesucristo. Ikaw ang aming kalakasan habang kami naririto, Panginoong Hesus. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng pag-asa, O Diyos, sa aming pakikibaka dito, O Diyos, para sa kapakanan ng aming mga mahal sa buhay. Kaya dalangin namin, dakilang Ama, patuloy niyo po kaming samahan upang, Panginoong Hesus, ang mabuti patuloy naming magawa at ang mga pagpapalang ipinangako mo habang kami naririto, Ama, ay pagpapalang dumaloy sa buhay namin at sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoong Hesus. Balutin mo kami ng banal mong dugo, Panginoong Hesus. At sa aming mga pagkukulang, kami inyong patawarin, Panginoong Jesucristo. Patuloy ka naming inaanyayahan, Panginoong Hesus, na manahan sa puso namin. Maghari ka sa buhay namin. At tulad ng iyong pangako, Ama, Panginoong Jesucristo, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Hinihiling ko, dakilang Diyos, biyayaan mo ang lahat habang naririto sa Hong Kong, O Diyos. Biyayaan mo na magandang kalusugan at kalakasan at ilayo ang bawat isa sa anumang uri ng karamdaman, Ama, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Dalangin namin, dakilang Diyos, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Hallelujah. Taas natin ang mga nais nating kahilingan sa ating Panginoong Jesucristo. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, kami dumadalangin muli sa mga sandali na to. Pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus. At Ama, ito ang mga kahilingan ng bawat isa po sa amin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng lahat na makakabuti sa bawat isa po sa amin. Ama, hinihiling ko po ngayon sa ngalan ng Panginoong Hesus, lahat ng kahilingan ng bawat isang naririto, Ama, ipagkaloob mo po sa kanila, dakilang Diyos. Ama, kapatid namin, Ama, na nate-terminate, Panginoon, dalangin namin, bigyan mo, Lord, ng panibagong amo, Panginoong Hesus, maamo, Ama, na kung saan ay mababait at among magmamahal po sa kanila, O Diyos.
Salamat po dakilang Ama naming nasa langit. At hinihiling ko, Ama, punuin mo po sila ng mabubuting bagay habang sila naririto sa lugar ng Hong Kong, dakilang Diyos. Sa iyo, Diyos, ang kapurihan sa lahat ng kalakasan, katatagan binibigay mo sa amin at sa lahat ng kabutihan patuloy mong ginagawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na naman, salamat sa Kanyang dinan, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na naman, salamat sa Kanyang dinan, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang maingay lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang maingay lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mong katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabita, at kahit anumang bigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglaan paglusob, pagsapit ng araw. Di sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuhal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo, di ka maano. Ikaw nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyawang masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mo mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw mapahamak at walang daratan, kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ng maraming anghel, sila'y subaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong batalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpent at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring pagalapin ko sa aking bayan ng salot
Ngunit sa sandali ang bahay ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdaan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa iyo.